Mangutana unta ko pwede magbisaya lang ko bro. Ay, meron tayong interpreter. Diyan si Brother John Ray. Bisaya yan. Hindi ba Bisaya ka, Brother John Ray? Okay, Nag-change magbisaya lang na din lang sila ako kay Brother John. maglisod ko og Tagalog. Sige. Tatagalogin natin. Aduna unta ko yung pangutana ba about ni sa mga sala sa ginikanan. Sa kanang parehaan ng pananglit lang og imong ginikanan dakog sala. Kitang mga anak pud ba makasala pud ba kay May nag-raisan dito, Jennifer Si Jennifer Sandayo. Sandayo. Okay, Jennifer Sandayo. Good evening, Ate Jennifer. Ate Jennifer. Please click unmute, unmute. Ayun. Hello. May sabi dito, Bro Jando. Sabi ni Santo Benedicto, may bishop naman daw sila, bro. May bishop sila, pero yung sa chest. Okay, Ma'am Jennifer, go ahead. mangutana unta ko pwede magbisaya lang ko bro. Ay, meron tayong interpreter. Diyan si Brother John Ray. Bisaya yan. Hindi ba Bisaya ka, Brother John Ray? Okay, Nag-change magbisaya lang na lang din ako sila kay Brother John. maglisod ko og Tagalog. Sige. Tatagalogin natin. Aduna unta ko yung pangutana ba about ni sa mga sala sa ginikanan. Sa kanang parehaan ng pananglit lang og imong ginikanan dakog sala. Kitang mga anak pud ba makasala pud ba kay ako'y nabasa man gud sa Matthew 7 16 to 20. So di na ako mag-get so kung saybot pasabot no kay akong pagkahibalo mangud pud sa uban pud nga akong nadungog nga og imuhang ginikanan makasala pati daw ang anak. Makasasala? Okay, so ito yung tanong ng ating kapatid, no? Regarding ito sa sabagay na unawaan naman ni Bro Wendell, pero ibigay natin kay Bro Angel yung pagsagot. Ang kanyang tanong, Bro Angel, base sa kanyang narinig at base sa nakasulat sa Matthew 7:16 hanggang 20, yun daw bang mga magulang na malalaki ang kasalanan? Apektado din daw ba yung mga anak doon at nagkakasala din daw ba yung mga anak sa kasalanan ng mga magulang na malalaki? Bro Angel, at ang binigay niyang reference ay ang Matthew 7:16 hanggang 20. So basahin ko lang muna, Bro Angel, ang ganitong pagkasabi. Sa magandang balita Biblia tayo para yung Tagalog, plain Tagalog lang ang gamit, no? So makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ang mga ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang gawa. Ayun, propetang tinutungkol dito sa magulang. Bro Angel. Ayan, mga propeta pala. Tinutukoy, hindi naman sa mga magulang, no? At tandaan natin kapag case-to-case basis yan, no? But tandaan natin yung mga turo ng ibang sekta, no? Yung mga hindi daw magmamana sa kasalanan ng no? O yung iba, marami pa yan talata, no, na pati yung mga anak sa ikalawat kaapat ng sading lahi, no, yung isang pang talata is hanggang ika-10 lahi, no. Ano ba yon, yung kasalanan ba ng yung ba yon? Well, biblically speaking, kapatid, dun sa Exodus chapter 20 nga, bro, 4 to 5 to 6 na ba tayo o sa doon sa may kasalanan Exodus tayo, bro. Exodus 25 5 tapos 6 na agad. Okay, so sa 5 ito muna ang ating mababasa. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi.
Naku, ang bigat niyan, no? Yung kasalanan ng magulang hanggang sa ano. So medyo mabigat siya, no? Kaya lang, yun nga sinasabi natin, bakit parurosaan yan? May connection kasi yan doon sa mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So kapag ka hindi nagbago yung anak, kung ganun din ang gagawin, natural mapaparasahan. Pero kapag nagbalik loob naman, no, kagaya pag inano mo sa ano yan, doon sa baba, no, doon sa ano nga bro, sa 6 bro. Sa 6. Sa 6 naman, ito ang nakasulat. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Yan actually, kompleto na po yan, no? So, yung mga natural, yung mapaparasahan, yung hindi magbabago, no? Yung gagaya dun sa magulang. Pero kung ang anak mo ay nagbago, yun nga sabi doon sa pinakababa niyan, ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain. So yung mga umiibig talaga sa kanya, yung mga anak mo ay umibig bigla naman sa Diyos, wala na silang pananagutan doon kasi may isang talata rin sa Deuteronomy, no, chapter 23. Ang nakalagay doon, tingnan natin 'yon. Okay. 23. Okay, tingnan natin. So 23:2, mabigat din 'to. 23:2. So ito naman ang nakasulat sa Deuteronomy 23:2. Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa 10 salin ng kanyang lahi. Mas matindi yan, no? 10th generation yan, no? Ano yan sa labas? Ibig sabihin, nagkasala ng fornication yung malaking kasalanan yon sa Diyos, yung fornication na hindi kasal, no? Or, yun, exact word, hindi kasal, nagkaanak. So, papaparasahan yung dyan. Pero tingnan mo, may mga santo, no? May santa ba yun? O santo na lalak siya sa labas, pero naging saint. Bakit? Kasi pwede naman mag-break yun eh. Yung anak mo, sister, no? Halimbawa, ikaw nagbago naman, tapos inilapit mo sa Diyos yung mga anak mo. Wala na rin sa sumpa o wala na dun sa yan. Kasi nabago na sila. Ang solusyon lang doon, kapatid, kaya nga may tinatag ang ating Panginoon Jesucristo na Sacrament of Reconciliation. No, kahit sino mga makasalanan tao, kahit 'di ba sa aklat ng Isaias, kahit gaano karumi, kahit ang lahi niya gaano karumi. Kapag ikaw ay bumalik, Isaias nga bro, 18 to 19. Isaias chapter 1 ba yan? 18 to 19, tingnan natin. 1:18. Okay, Isaiah 1:18, ito ang ating mababasa. Yun po yung chance natin. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Pinaka-example dyan si Apostol Pablo. Mamamatay talaga, tao siya. Pero nung tinawag siya ni Lord, bigla nagbago. Abay, naging isa sa mga kilalang santo ngayon, no? Saint Paul. No? So, yung tanong mo, paano ba yan? Mamumuha? Yes, kung hindi magbabago yung mga anak. Pero pag ang magulang nagbago, may chance naman lagi, do? Kagaya nga ng mga apostol, mga pinanggalingan yan, masasamaring mga tao. Pero nung nagbalik loob sa Diyos, ayun, mawawala na rin yung sumpa, mawawala na yung galit ng Diyos. Hali kayo, kaya nga hali kayo. Pag lumapit ka sa Diyos, kapatid, mawawala lahat yan, kapatid. Kahit ikaw, kahit ang kasalanan mo. No? At may obligasyon ka nga lang, ilapit mo rin ang mga anak mo para mawala yung galit ng Diyos at sumpa ng Diyos, kapatid. Ayan, maraming salamat Bro Angel. At dagdag ko na lang, kapatid, para maunawaan mo. Well, doon sa talata mo sa Mateo kanina, no? Sa Mateo, anong talata yun? 20:16 to Matthew 5 ba yun? 16 to Matthew 6 ba yun? Ano kalimutan yung 16, 17. 16 to 20. No, hindi tumutukoy sa mga magulang, kapatid, tumutukoy sa mga propeta,
no, yung mga nagpaka-propeta ba, mga bulaang propeta Mm. at yung mga sumunod sa kanila. Kaya walang connection yun sa biological mother at nung biological na anak, no. So sa Biblia, kapatid, may tinatawag na personal sin. So yung personal sin, hindi pwedeng iano yun sa mga anak, no. Ang namamana ng anak, yun lang yung galit ng Diyos, no, yung effect of sin, hanggang sa mga anak yun, ano yun, no, nabasa naman natin kaganina sa Exodo, at iso dito sa Panaghoy 5:7, ito naman ang sabi sa Bible, nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. So yan yung parang yung effect ng sin ng mga kaninunuan natin, mga magulang natin, pati tayo damay sa kasalanan na ginawa nila. May siyempre yung galit ni Yahweh dahil sa paglabag nila sa kasalanan, damay tayo doon. Kaya nga need natin na tayo mga anak, need natin gumawa ng action. So para maputol yun, may mga alituntunin ng simbahan dyan kung paano gawin. Pero yung mga personal sin, hindi yon kasali ang mga anak doon, hindi damay, no. Yan mababasa natin sa Ezekiel 18:20. Ito ang sinabi ni Yahweh, ang nagkasala, ito yung mga tinatawag na actual or personal sin, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. So vice versa. So hindi pwede na ang mga anak ang magdala ng kasalanan ng mga magulang. Halimbawa, yung magulang mo, yung ama mo ay drug addict, no? Alangan naman ikaw ang ikulong. Hindi mo pwede. Kaya nga si Yahweh, ang Diyos natin, may utos din sa mga anak. Ito sa Ezekiel 20:18, ito ang kanyang utos. At sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tularan ang masamang pamumuhay ng kanilang mga ninuno, ni sundin ang ginawa nilang mga tuntunin, at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, so ang Diyos natin sa mga anak, mayroon din siyang utos, no, na huwag sundin anumang mga karumal-dumal na gawain ng mga magulang, kapatid. Yung sa Mateo kanina, out of context ang pagkaunawa mo doon, hindi yung patungkol sa magulang at anak, patungkol yun sa mga bulaang propeta at sa mga sumusunod sa kanila, kapatid. Nandiyan pa ba siya? Ano siya? I-unmute mo yung kapatid, i-unmute. Okay bro, og nako kay ikadawang pangutanan nino. Paano ka ng example na imuhang amahan ana or namatay pero kay sa ako lang gud nino, sa ako lang ning mangod nga family. Kanang ako manggod mo, jud ko nga anak jud mi sa labas kay ang papa manggod kanang ikalima mi niya nga pamilya. Pero bago siya namatay, nagkatoliko siya, ana. Tapos, naging membro siya sa simbahan, tawag pa kaabag siya sa simbahan, pero wala gyud sila nakasal sa akong mama. Hangtod na namatay lang gyud siya, pero wala pa gyud sila nakasal. Okay, para hindi na ako mahirapan magtagalog, Bro Wendell. Bro Wendell, para hindi na ako mahirapan mag-translate, Bro Wendell. Ikaw naman na sumagot doon, Bro Wendell, kasi medyo malalim din yun, no? Kay Bro Wendell? Okay. Batay sa kanyang tanong na ika-5 na sila na pamilya sa kanyang ama na hindi na ikasal. No? Hanggang na-convert sa pagiging Catholic, nag-lay minister. So siguro di natanong ang estado sa buhay niya sa nag-apply siya sa pagiging lay minister. So kung ano ang estado sa kanyang kaluluwa dahil patay na siya, ang mas mabuting gawin natin diyan, kapatid, atin na lang ipagdasal at kung maaari yung tinatawag na Gregorian Masses, sunod-sunod na pamisa, 1 month para sa kaluluwa niya.
sa binasa ni Bro John Ray na ang bunga ay ang puno ay makikilala sa kanyang bunga, meron talaga yang epekto, pero kailangan na yung mga anak mamuhay talaga sa estado ng grasya para di target sa epekto ng naturang kasalanan niya, no? Yung proper faith, proper disposition of morality and state of grace para protektado. Bro John, ay pakibasa Yes, bro. Deuteronomio Kapitulo 5, 9 Deuteronomio 5 hanggang 9 hanggang 10, ito naman ang ating mababasa, no? 5, 9 to 10, ito ang ating mababasa. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. See? Yung umiibig at tumutupad, protektado yon sa Diyos. Kaya mas mabuti na mas pagsikapan talaga natin na mamumuhay sa estado ng grasya sa Diyos. Deuteronomio Kapitulo 23:2, Brother John Ray. 23:2. Ito naman ang ating mababasa. Sinumang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa 10 salin ng kaniyang lahi. So, yun ang noon pa man. Pero tandaan natin na may anak sa labas na nagiging santo, no? Dahil namuhay sa kabanalan, na sa simbahan yan, no? Namuhay sa pagkasanto. At tandaan din natin yung pahayag ni Saint Padre Pio, no? Pag mamuhay tayo sa kabanalan, sabi ni Saint Padre Pio, if the people of the world could only see the beauty of their souls when they are in the grace of God, all sinners and unbelievers should be instantly converted. So, yun pala ang kagandahan sa namuhay sa estado ng grasya ng Diyos. Yun ang pagsikapan natin, kapatid. Okay, salamat kay Bruno. Kay ako karon medyo nag-goal ko kaysa amo ang uno may igsuon sa pure na ko nga mga igsuon manggod halos ako na lang nagpabilin nga Katoliko kay ako mga igsuon mga nag-Islam na sila kay ilang mga asawa mga mga Muslim na mo nang ako na lang nagpabilin nga Katoliko sa among unom nga may igsuon. Wag mong bitawan yung pagkakatoliko mo, kapatid, no? At basahin mo ang buhay ni Saint Monica, kapatid, na ang kanyang anak ay hindi Katoliko, ang kanyang asawa ay hindi Katoliko, at bago mamatay ang kanyang asawa, na-convert, naging Katoliko, at ang kanyang namang anak ay naging Doctor of the Church pa, no? Si Saint Agustin. So, para makakuha ka ng idea anong ginawa niya, panoorin mo ang kanyang buhay. Panoorin mo sa YouTube ang buhay ni Saint Agustin kung paano ano ang ginawa ng kanyang nanay para ma-convert ang kanyang anak sa pagka-Katoliko at naging santo pa, kapatid. Wag kang sumuko. Patuloy lang sa panalangin mo sa Santos na Rosario. Okay? At Okay, brother. Tandaan natin na bawat tao ay meron tayong iba't ibang mga dinadaanan. Ano pong ibig sabihin yan? Kung meron tayong iba't ibang dinadaanan, pagdaanan lang natin yan. Huwag tayong mananatili sa nadadaanan natin. No? At bawat isa sa atin ay inanayayahan ng Diyos na mamuhay sa kabanalan. Unang Pedro 1:16. So, ibig sabihin, the call of holiness is the call for all normal Christians. Kaya, hindi tayo mamamuhay ng abnormal. Yun po, Bro John Ray. Huwag tayo mamuhay ng salamat.
Salamat kayo, no? Salamat kayo, mga brothers, no? Maora gito akong panguntahan na, no? Aron maklaro. O, sige. Salamat kayo. Mayong gabi, usap. Okay, God bless. Okay, Bro JD.